Check. Mayong buntag datong tanan, atong iandam atong mga kagalingon sa magasugod kita sa atong pagasimba. The Lord is our shepherd, our leader and provider. The Lord is our shepherd, guiding us even in darkness. Gihangyang tanan sa pagtindog.
to sing the opening hymn, To God Be the Glory. Magampo ta ang pagdaig ug paghimaya ug ang pagsimba sa mga kinasingkasing o Dios imo lang gayon. Salamat sa makahibulungan ug dagkong butang nga imong gibuhat sa among makinabuhi. Ug aniya kami niini na usab nga sa iyong kabuntagon sa hiniusa magpasalamat magaampo sa hiniusa magasimba diha kanimo. Tungod kay ikaw ang among Dios natakos pagasimbahon diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Sa magaduol kami kanimo og balaan ug matarong nga Dios. I-guide usab kami o Dios diha sa among makinabuhi nga ikaw mahimuot. Kay ang katarong sa Ginoong Kristo o ang pagkabalaan nga mausab imong tinguha kanamo. Mo'y among tinguhaon usab o Dios nga imong gugma among masinati sa tinuoray. Nga kami moingon usab nga nahigugma kanimo manang mamati kami musunod sa imong mga mando ug ang balaang espiritu rang Dios ang among saliganan at kining among tinguha mugiya ug motabang kanamo niini o Dios. Salamat Ginoo sa kinabuhing walay katapusan nga imong gigasa kanamo. Even Lord sa pagtuo aron ikaw mahimuot kanamo. Kay nag-ingon imong pulong dili ka mahimuot sa walay mga pagtuo. So kami imong mga anak padayon nga giyahan nimo nga magatuo gayud kanimo. Magasunod kanimo, magakinabuhi nga imong kahimutan. Ikaw lamang ang nakakita sa among makasing-kasing na dili gayod makita sa tao o Dios. So ang pasidungog himaya alang lamang kanimo ining kabuntagon usa
panagsimba namo padayon o Dios sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Balang Espiritu. Amen. Ihangay ang tanan, palihog mayong lingkod. Bulahan sila kansang mga paglapas gipasaylo, kansang sala gitabunan. Malipayon sila nga walay pag-isip ni Jehovah. Sa kasalanan o sa kang kinsang espiritu walay limbong. Busa, himua nga ang tanan kinsa matinud-anon mohalad og pag-ampo ngadto sa Dios. Sa panahon sa kalisdanan, ang haganas sa makusog nga mga tubig dili makaabot kanila. Uban sa pagtuo o paglaom, isugid nato ang atong mga sala. Mingon ang Ginoo, kadtong nahigugma kanako, akong hatagan sa proteksyon, kay nakailaman sila sa akong ngalan. Sa panahon nga sila mutawag kanako, tubagon ko sila, ug ubanan ko sila sa ilang mga kalisdanan, ug luwason ko sila ug akong pasidunggan. Diha sa taas nga kinabuhi, tagbawon ko sila, ug ipakita ko kanila ang akong kaluwasan. Katauhan sa Dios, dawata ang maayong balita sa Ebanghelyo. Diha kang Hesukristo, kita mga pinasaylo. Amen. May buntag mga kaigsuonan. Sa binotwanon, madyang hinaat kanatong tanan. Atong giwelcome ang bulan sa Enero ni atong Miyerkules pinaagi sa pagsaulog sa Labor Day, og ang atong konsiho imbis bulan sa Mayo. Salamat. Imbis kay maglulinghayaw ang atong konsiho, nagamiting ang bag-ong elect o ang previous nga council, o niadtong higayon na, giturn over na ang baton sa leadership, gikan kang chairperson Yuri Salyakay, si Mrs. Lilibet Igpalina na ang mudala sa atong pangagamhanan konsiho sa Butuan City UCCP Evangelical Church. O atong giwelcome ang matag usa ning atong pagsimba karon. Malipayon kita sa matahom nga mga kabulakan, og labing anindot mao nga ang atong mga panagway, kay kita gi mugna man sa imahe sa atong Dios, busa atong nakita karon ang atong mga kaigsuonan diya sa kalipay. So sa akong balikon, malipayon ang bulan sa Mayo, daghay nanguli, kay karon nga adlaw ang kick-off parade, sugdan ang week-long nga alumni homecoming sa Agusan National High School, og mura og simultaneous ni sa Father Orios College pod. Tingali nga ang uban wa din hinato, pero okay lang pod. Usa sa mga kining Golden Jubilarian
si Jonathan Tuyugon may muhatag sa ato og offertory. Ayan ning pasidungog sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga ang ilang batch mag celebrate sa golden anniversary. Atong tamdan usab ang atong mga bulletin aron ma-updated ta sa mga gibuhaton karong adlaw. Wala may lista nga mga wedding anniversary o birthday celebration. Pero atong bantayan nga aduna tay gipadayon nga matag Sabado nga Bible study sa UCM o sa CWA. Ang ato usab mga pagpahibalo nanginahanglan ta og regular nga janitor kung dunay mo-apply, pwede babae, pwede og lalaki nga fit to work. So ang mga interesado nga mga aplikante mo submit sa inyong resume ngadto kang Mrs. Winda L. Garcia, ang atong lay administrator. Atong gipasalamatan usab ang atong makaigsuonan nga padayon sa pag hatag sa atong weekly nga breakfast, no, kada Domingo human sa atong simba aduna tay breakfast fellowship. So ang mo serve karon ang atong week 1 nga grupo o atong pangandaman usab tuoro nato ang atong grouping aron sa sunod nga Domingo ang week 2. Kini inyong alagad human sa atong pagsimba muadto pod sa Dunya Rosario Evangelical Congregational Church dito sa Dunya Rosario, Tubay, Agusan del Norte aron sa pag-administer sa atong sakramento sa komunyon. Unya karong hapon ato usab nga pagaadtuon ang atong mga kaigsuonan nga atoa sa ilang mga panimalay sa nakalain-lain nga mga hinungdan kasagari sa abanti nga pangidaron o atong idalit kanila ang sakramento sa balaang panihapon. Mabahin naman nato karon ang atong mga gimbuhaton, malipayon ta nga ang atong mga pag-ampo gitubag na ug ani ang atong pastor administrator Reverend Noel Villalba. Siya na karon ang mumensahe kanato sa pulong sa Ginoo ning atong pagsimba. Atong palakpakan. Ato sa palakpakan ang Dios tungod kay matinud-anon ang mga kaigsuonan sa paghatag sa atong tithes and offering. Busa midangat og 46,237 ang atong natigom ni atong miaging semana. Atong palakpakan ang Ginoo. Unya ang atong mga galastuhan medyo dako-dako kay natibo man pod ang galastuhan sa kining payroll og sa atong nagasto sa Newman. So mikabat kini og 62,984 og 50 centavos. Pero okay lang kay sa miagi mga semana gamay raman ang atong mga expenses. So atong pasalamatan ang Ginoo nga atong gisustiniran gyud ang pag-equip sa atong mga kaigsuonan. Iapil nato sa pag-ampo kadtong misalmot sa Willis Newman Bible Academy training course nga karong bulan sa Mayo, karong hinapos nga semana, ato na po ipadayon ang ikatulo nga subject, ang New Testament. So, ato po gipadangat ang atong pagpasubo sa brother-in-law nila Chito ug Naomi Raganas dito sa Siargao. Mubiyahe man unta sila karon pero naay pahibalo nga gi-extend ang vigil na pasubo ngadto kanila. Busa kauban gihapon nato si Engineer
Elder Chito Raganas og si Naomi, pero atong ubanan sila sa pagampo sa pagpadulong nila nining pipila ka mga adlaw karon. So uban ang atong mga pagampo sa tanang nagabiyahe ngadto sa nagkalain-lain nga mga dapit kay summer man karon, uban sa atong mga pagampo sa tanan nato nga mga tinguha diha sa atong tagsa-tagsa ka mga paningkamot sa matag adlaw. Andamon nato ang atong kasing-kasing ug hunahuna alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. O among Dios, ikaw among gidayeg, ka ikaw ang among hari sa tanang mga hari. Ikaw ang among dalangpanan sa tanang kapanahunan. Gidayeg ikaw namo diha sa iglesia nga natukod sa pagtuo og malig-on kini nga bato. Gidayeg ikaw namo sa daghan nga mga rason sa imong pagkamatinud-anon sa imong saad og mga panalangin. Salamat sa pagtubag nimo sa among mga pagampo, busa ang among mga igsuon nga naay mga balatian gikauban na namo sa pagsimba karon, ilabi na kang Reverend Noel Villalba, kang Cecil Bisuna ug uban pa. Salamat o among Dios sa mga kaigsuonan nga nagasaulog sa ilang adlaw na tawhan og wedding anniversaries, bisan kung wala pa namo ma-update ang mga membership profile, apan ang imong malungtaron nga gugma ug panalangin, nasayod kami nga imo kining gibubo ngadto kanila ug maoy among pagampo nga tagan nimo sila og daghan nga mga katuigan, himsog, malipayon og magadagaya ang panalangin, magatamis ang mga relasyon sa paglatid sa mga kapanahunan. Adunay among mga igsuon Ginoo nga nagabiyahe ngadto sa lain-lain nga mga destinasyon. Nagatambong ba sa mga seminar sa opisina, nagabakasyon ngadto sa ilang mga parente, nagaduaw ba ngadto sa nagkalain-lain nila nga mga negosyo o mga transaksyon, nagapadayon ba sa pagtungha, pag-abante sa mga kahibalo. May among kalipay Ginoo nga ikaw magatuban mga lipay o magahatag kanila manindot makahuluganon nga mga kasinatian. Padayon ang among pagampo Ginoo ngadto sa among mga anak, mga minahal, mga parinte ug mga isigka Pilipino nga atua sa halayo nga dapit nang inabuhi. Kau Ginoo magatabang kanila, ingon nga sila usab dakog katabang kanamo. Sila ang mga bayani sa bag-ong panahon ug may among kalipay Ginoo nga hatagan nimo sila og himsog nga pagkinabuhi, proteksyon ni adtong halayo nga dapit, uban sa paghatag kanilag kalipay, paghupay sa ilang mga kamingaw ug diha sa paglaom nga sa sunod nga mga adlaw amo sila nga ikauban. Padayon kami nagaampo o among Dios na nagkalain-lain nga mga kasimbahanan nga imong gitawag. Aron Ginoo ang among heritage of faith, ang local autonomy, amo kining mapalig-on ug mga padayon kami Ginoo sa imong buluhaton, ug dili kami mahaylo ni anang mga saad alang sa mga propiedad sa among mga kasimbahanan ug ang uban ini gibilin sa mga misyonaryo nga kini inegosyo aron ang mga pastor ug ang mga retirees madugangan sa ilang kinitaan. Apan among lauman Ginoo
nga kung kami magmatinud-anon diha sa among pagtuo, dili na kinahanglan ang simbahan magnegosyo. Kay dili mahimo nga duha ang among agalon, ang salapi ug ikaw nga among Dios. Dalaygon ikaw nga among Ginoo nga magatabang kanamo sa among mga tinguha ug magapadayon Ginoo pag-amuma o pagmatuto kanamo. Magauban sa tanang dagway sa among mga paningkamot ug ang imong pulong nga pagadad-on sa among pastor Reverend Noel Villalba mutuhop sa among mga kinabuhi ug amo kining ipamatuod sa lakaw sa among mga pagtuo. Maingon man sa nagkalanlaing mga kasimbahanan nga nagsimba sa imong ngalan ning adlaw. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. So keep your hearts in tune. Amen. Ang patukuranan sa atong mensahe karon nga buntag makita sa Marcos kapitulo 10 bersikulo 35 ngadto sa 45 nga nagaingon. Unya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo miduol kang Hesus ug miingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako, nangutana si Hesus kanila. Mitubag sila, kung mulingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Miingon si Hesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Miingon si Hesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan o makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang muhatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini gipaduol ni Hesus silang tanan og giingnan. Nasayod kamo nga ang mga namunuan sa mga tawo naghari kanila og ang mga pangulo nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo. Kun usa kaninyo buot mahimong labing dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Og ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao, wala man moanhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghan nga mga tao. Ang pulong sa Ginoo.
Nagpasalamat ako sa Ginoo na nakabalo ko sa pagkutinhi ay panahon sa naging ko semana na isulod sa akong panahon na kami sa ginto kabalo. For your information lang, ako sa tayo ng Bulacan, ang akong sakit ko po cellulitis, infection sa skin, na na-trigger dito sa heat stroke, sa self-down, na ito ang sa is, pero sa 15 weeks na sa hindi, o nato sa ating na sinipita, nag-pull-up sa ako na system na you-shoot up ang blood pressure ng blood pressure nag-fever ko, nagkaroon ko puso. Kung kami ito, last week kung na may medication, na pwede na ito may sakit na aking kaduman ako na sakit. Kaya sa medication, prostatitis, prostate na invade sa bladder sa result ng pamilya. So, sa ating kayo ngayon sa Bulacan, o may na lang ay sa doktor na over a period of time kung kini na prostatitis treated, provide a prostate gland o ang bladder will be restored to its size, makahimo siya sa hihit na pwede na disposal properly. So, ang kalusan sa inyo nga gikan sa 8 ka bisis mo ihi ni adtong 3 weeks ago sa gabi ako karon mga 2-3 na lang ka bisis. So it seems nga nag-work na ang reduction sa prostate glands. Ang atong kinabuhi mga igsoon, gasa man gyud sa Ginoo nahibalon ta niini ang tanan nga butang na ay katuyuan ng Dios. Akong gidawat kini nga sakit tungod kay party man sa pag-advance sa akong edad, ingon nila natural man sa mga lalaki nga tigulang. Sa mga usahay, natural sa mga babae kanang sa ilang breast cancer o uban pa. Ang lalaki, prostate pod ang malfunction sa advancing age. So, dili ta masuko, wala tay kinahanglan basulon, mao naman yun ni karon raman ni tumaw ni nga problema yun. Ang atong pagtulunan na sa mubo nga panahon nga gihatag kanato karon, by the way, nagngayo ta nga i-formalize ang 1.5 hours unta nato gikan 6 to 7:30 nga worship. Gidawat man kuno ang sulat nako ni Pastor Hirusa apan wala siya mo pirma nga na-receive. So okay lang basta mahibalo siya nga nangayo ta og lugway nga oras kay ang 1 hour labi na kung naay communion dili nato matuman ang time requirement. So haom kaayo ang atong topic karon. Unsa may atong topic karon? Atong klaruhon kinsa man ang gialagaran sa simbahan. Kinsa man, if we are servants, kinsa man ang atong master. Kinsay atong gialagaran, no? So ikaduha, unsaon nato pag-alagad nga pampinaagi sa pagka magtutuo natong tanan. No, sa ato pa dili ta mo conclude ang usa ka bahin sa simbahan nga dili muuyon sa atong ingon ta
1 hour, 30 minutes nga service, kung maghimo silang problema para kanato, ug moingon sila nga sila ang legitimate ug kita dili na UCCP, naamantay arguments ni ana pod, no? So dili lang nato i-recognize lang nato nga naatay differences sa pagka-servanthood. Dili ni differences sa lain nga tinuhuan. Mao na akong posisyon gyud nga dawaton nato ang mga igsuon sa pikas nga mga igsuon gyud gihapon, wala man sila mo balhin og pagtuo, ug kita usab wala man mo balhin, ang ato lang gilalisan ang mga organization principles nato nga wala ta magkahiuyon. Dawaton gyud nato nga naay constitutional issues, na ay legal issues, no? Batay sa atong balaod na ay gilapas nga balaod sa legal, so dapat ang solution legal. O ikatulo na ay ethical o na ay external nga mga issues nga kinahanglan pud nato sulbaron. Dili na nako na may mayon tagsa-tagsa kay taas gyud na siya kaayo. Apan ako lang ingnon nga kini nga problema nagresulta na sa dako-dako nga damage sa atong simbahan. Dili tungod kay nagrebuildi kita. Wa ta magrebuildi. Dili ta mohawa sa UCCP. Pero ilang ginaingon tungod kay nagregister ta, nihawa na ta sa UCCP. Ako silang gipahinumduman nga kuno ang evangelical dili naman UCCP ko nga time sa tanawa sa ang atong kasaysayan ni agi bayata sa evangelical usa ta na UCCP, no? Evangelical Church of Butuan bayata nganong nibalik man mi sa Evangelical Church tungod sa yuta nga ang titulo naa sa Evangelical Church kini nga yuta dire. Og constitutionally na ay problem sa requirement sa atong constitution na dapat sa atong pagtuo voluntary ang paghatag sa title sa yuta sa simbahan for safekeeping sa national. In other words, naatay option constitutionally nga i-maintain ang ownership sa land according to when it was given to the Evangelical Church, i-honor yun na voluntarily kita muhatag niini dito sa national aron for safekeeping. Ang problema, constitutionally, ang balhin sa property ownership o paggamit sa properties, doon na tayo problema karon. Ang mga church properties ginaaksyonan dili sa tibuok assembly nga mao ang constitutional provision. Ang constitution nagaingon ang Assemblea National maura ang makahatag o katungod nga ang yuta sa local church ibalhin sa national, nga gamiton sa national for national purposes. Constitutional na siya, no? Pero naghimo na daw sila og amendment. Pero kamo tingali wala pa kahibalo nga naay amendment. Ang mga pastor ninyo tingali wala pa magpahibalo nga naay amendment. So dili fair sa atong constitution nga o local church autonomy nga dunay balaod nga wala mo kahibalo, no? It's not fair, it's a constitutional issue. Na ay legal issues parehas dinhi last year na ay gihimo nga assembly nga naay mga tao nga dili members niini nga simbahan ni sulod nag-election og bag-o nga council. Kini nga issue illegal tungod kay wala mag-participate ang local church council niadto nga assembly. Usually kita mag-assembly nga nita sa local congregational assembly. Mag-roll call gyud ta kinsa man ang voting members. Ang voting members diri mo lingkod, ang non-voting members didto ang tagaan og mga election ballots dinhi kay mao ni ang
Ingon ana man ang paagi. Dili ingon adto ang nahitabo. So nagpadala kita og complaint dito sa National Commission National Commission on Conflict Resolution, National Commission for Conflict Resolution, NCDCR, National Conflict Resolution and Disciplinary Council o Committee. No? Nagpadala ta dito nga questioning the validity of the General Congregational Meeting held January 29, 2023 na supposedly nag-wipe out sa old council nga dili na sila valid council members o later on ang tungod sa atong pagdepensa sa atong kaugalingon nag-register ta as Butuan Evangelical Church. Ang Davao City, ang Ellenwood Malati Church, ang Cagayan de Oro, ang Bradford are all registered in the SEC, Securities and Exchange Commission. We claim that same local autonomy. Although they will say it's unconstitutional, we say that constitution has not yet been promulgated. Dili pa na siya legal. Mga nakaroon ng issue. So last week, ang Cebu Conference, tungod niini nga the same problems, constitutional and legal, nag-resolve nga mag-election og bag-o nga conference ministers o na daog ang delegates, ang majority delegates nidaog sa pagtawag og elections o nakadaog ang candidates sa maingnon nato evangelical side kani ang atong mga kaigsuonan nagtawag nga UCCP pero evangelical. Kay evangelical man ni before lagi UCCP 1948. Evangelical man ang Bradford, ang mga konferensya. O nakadaog ang Evangelical Fellowship. Ang problema niingon ang bishop nga failure of election. Na anong failure man nga maayo man ang pag-ihap. This is the second time nga ang obispo moingon failure of elections. Sa Bukidnon pod maupod ang nahitabo ang usa ka conference minister ni daog sa election unya ang bishop niingon failure of election. What does that mean, mga igsuon? It means nga dili na ginarespeto ang decision sa mga local churches. Nga kita based sa atong constitution, local church autonomy. Dili ta mosugot nga ang usa ka judicatory sama sa conference maka-decide for the local church. Ang local church gyud ang mo-decide. Og mao na karon nga dunay split dito sa Bukidnon dinhi sa ato wala man nato o di man ta kusog kaayo sa Agusan ug Surigao madawat man nato nga dili pa ingon anak kita ka kusog nga moingon nga local church autonomy me. Most of the delegates are chosen by the conference sa conference assembly. Pero nagkadaghan ang mga evangelical conferences. No, nagkadaghan ang contested conferences. Ang Cebu matawag nato nga contested kay ni raise naman sila og opposition. Pero naay mga conferences nga niana sa evangelical side. Ang NDDC as ang SMDC, ang Cotabato, ang Lanao, evangelical na sila. Ang Negros contested, ang Cebu contested, ang Leyte, Samar contested na sila. So naa diha ang atong sitwasyon. Ang klarohon lang nato mga igsoon, as brothers and sisters, let us not go overboard. Let us not make the conflict which is conflict of servants. It is not a conflict of masters.
conflict of servants ang atong pagtan-aw niini. Let us remember that our real master is Jesus Christ our Lord. We go scriptural. We go scriptural. Ang giingon dito, confess your sins to one another. Love one another sa atong among believers. Be united, be of one mind, etc. Mauna siya ang kuan. Let's try to do what Christ has told us to do. Resolve your conflicts without going to the legal courts, kung pwede lang. No? Pero in self-defense, usahay, mapugos ta, kay saradaan naman ta diri, di naman ta kasulod. You have to have a legal basis to come in and say we are legitimate members of this church. No? Otherwise, kung siradaan ta diha, dili man makahilabot ang pulis, mo adto sa legal case. So, the first question, who is it that we serve? It is Jesus Christ our Lord we save. We want these other brothers and sisters nato to proclaim, to unite with us in saying our real master is Jesus Christ our Lord. And that we have a misunderstanding only in the constitutional aspect and in the legal aspect. Na anay legal aspect, na natay case dito sa NCDCR until the NCDCR says you are right and you are wrong, status quo. Everyone has a right to the church. That's what we're doing now. Secondly, I did not use the Matthew 7 verse nga nag-ingon, be careful of false prophets who will appear to you as sheep, wearing sheep's clothing, but they are actually wolves. Dili nako na gamiton gyud as an example between the different groups. Let us not use that. That is very dangerous to call one another false prophets. Let us not use that. In charity, in love, let us maintain that we are all brothers and sisters until we solve the constitutional and legal issues. The third problem really is external. In 2002, the National Assembly in Baguio City of the UCCP invited Mr. Satur Ocampo, NDF representative, as our keynote speaker. 2002, in the Quadrennial Assembly in Baguio. It's not deniable. It's undeniable. From that, questions were raised. Why is it nga a church, ang keynote speaker niya, NDF, National Democratic Front? Nga naman. The inquiry started in 2003 by Bishop Henotiva, pastor then of Cagayan de Oro. And he gathered some people from northern Luzon to southern Mindanao, and they came up with an assertion nga dunay encroachment ang Communist Party sa Council of Bishops itself. But that has been put under the rug. Ang report ni Bishop Henotiva wala i-publish o wala tuguti i-publish. In fact, nahibawan lang nako sa pagpastor nako sa Cagayan 2016, 2014. Nakita nako ang document. O nganong ni amani diri sa office. This is a document of the Henotiva consultation investigating leftist encroachment on UCCP. I got the answer nga nahadlok ang church nga dili na sila tagaan og mga pastor, dili na sila UCCP, so they prevented it from circulating. But on the basis of that paper nila, akong gidistribute kini sa pipila ka tawo for the bishops to know nga dunay report. And it is incumbent on them
to call an investigation because an external body dominating in our church is not of Jesus Christ. Our master is Jesus Christ. Somebody else who will dictate on us is somebody else. So, mao na ang problem nato karon. There is a constitutional convention called for November. There is a legal case in Mandaluyong accusing the bishops of perjury. Nagbakak sila nga doon ay assembly nga nag-amend sa constitution nga wala di ay. Those two things will determine if we can remain one or two or maybe three different churches. Let us all pray because in this verse where Jesus said, do not be fooled by what the governments, the worldly governments are doing. The leaders in the worldly governments will treat everyone as a servant. It will not be like that in my kingdom, ingon ni Jesus. Because the highest person is the servant of all. If you want to be high, then you must go to the lowest and be a servant of all. For even the Son of Man came not to be served, but to serve. Wala siya mo ani aron maghari-hari, magmando-mando. He came to serve, to educate, to help us know the Word of God. And what did He say? He came to serve and give His life. What's the word? A ransom for many. Gihatag niya nga bayad sa utang ang iyang kinabuhi aron nga ang salata mawala o ma-reconcile kita sa Dios. You only need to believe and have faith in Jesus Christ. It is only by the grace of God that this is possible. It is not because some leader said so. It is God's gracious act of love that lets us have salvation and eternal life. That's what we call evangelical. Let us hold on to that. The third thing we need to do, what do we need to do? Continue to act as Christ acted and told us to act. Loving one another and being helpful to one another. And understanding that the other side is not worshiping another God. They are just fixated on certain constitutional and legal issues. That's why we keep giving materials, reading materials so that they will understand. But every time we give it out there, we gave to 25 churches in Agusan. Everywhere we went, they would say, ayaw mong sulod dinhi, kay malinawon kami. We're just saying there are constitutional and legal issues that break our unity. We have to talk about this. Dili. You are not allowed to give out any kind of information. Now, what kind of church is that? When you do not believe that the Holy Spirit can act in the congregational pews, that the Holy Spirit can only act in the bishops and in the conference ministers and in the pastors. That's not what the Bible says. The Holy Spirit is given to all who surrender their lives to Christ and to give their lives an offering, a live offering to the purpose of God. I will end by saying, let us continue to be scriptural, evangelical. Let us not call our oppositionists as wolves in sheep's clothing. Please do not do that. They just don't understand the issues of constitution because they were not allowed. They were not allowed to investigate and study. God bless us all. Amen.
Hinumdumi nga kung kinsa kadtong nagpugas og jutay, magani usab og jutay. Apan ang nagpugas og daghan, magani usab og daghan. Ang matag usa kinahanglan maghatag sumala sa iyang gihukom, sa iyang kasing-kasing, dili pinugos. Kaya ang Dios nahigugma sa malipayong maghatag, atong tigumo ng atong mga gasa o gihalad ngadto sa Dios sa pagpasalamat, kinasing-kasing nga pasalig ug pagdaig. Stand
all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magampo ta. Among langit nung amahan, Diyos nga mo'y tagiya sa tibuok kalibutan. Aniya usab kami sa imong atubangan aron pagdala o pagbalik sa gamay apan kinasing-kasing namong kinitaan. Hinaoton ta Ginoo nga imo kining dawaton aron magamit kini sa mga proyekto o pagpalapad sa imong simbahan o pagtabang usab sa uban pa namong kaigsuonan nga nagkinahanglan. Magpasalamat usab kami sa anindot nga mensahe sa awit ug labaw niini ang mensahe sa among pastor. Kining tanan among pasalamatan tungod sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, atong sa ulugon karon ang sakramento sa balaang panihapon sa Ginoo. Kining talad sa Ginoo bukas alang sa tanang Kristohanon, apan kinahanglan nga walay bisan usa nga mo ambit niining balaang simbolo uban ang kasing-kasing nga dili mahinulsolon o walay pagtuo kang Kristo. Kinasing-kasing ang tanan gidapit ta kaniya nga mapaubsanon nga mudalig kamo nga siya nga mianhi sa kalibutan aron muluwa sa tanan, dili gayud mosalita kaniya uban ang kasing-kasing nga mahinulsolon. Busa dool kamo nining talad dili tungod kay gipugos kamo, kundi tungod kay nagkinahanglan kamo. Dool kamo dili aron sa pagpaila nga matarong kamo, kundi aron sa pagpaila nga kamo kinasing-kasing nga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo ug nagtinguha nga mahimong tinuod niyang tinun-an. Dool kamo dili tungod kay lig-on kamo, kundi tungod kay huyang kamo. Dili tungod kay takos kamo pagdawat sa langitnong ganti, kundi tungod kay sa inyong kahuyang ug sala nagkinahanglan kamo kanunay sa panabang ug kaluoy sa Dios. Busa dool kamo dili aron sa pagpadayag sa inyong hunahuna, kundi aron sa pagsudong sa presensya sa Dios ug magampo sa balaang espiritu. Atong hinumduman ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Ngari kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo kanako kay ako malumo ug mapaubsanon ug makakaplag kamog kapahulayan sa inyong kalag. Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moduol kanako dili nagutumon ug ang motuo kanako dili na uhawon. Ang moduol kanako dili ko gayod isalikway. Bulahan kadtong nagtinguha pagbuhat sa gisugo sa Dios kay sila tagbawon niya. Atong hinumduman uban ang pagpasalamat ngang atong Ginoo nagahimo niining balaang panihapon aron buhaton ang walay katapusang handumanan sa iyang pagpakamatay alang kanato. Usa kini kapasalig sa iyang walay kamatayong gugma nga mao ang higot nga nagabugkos kanato uban kaniya ug sa usag-usa kanato ingon nga mga sakop sa iyang lawas. Kini usab usa kapasalig sa iyang mga saad kanato ug usa ka pagbag-o sa atong pag-alagad kaniya.
Pasalig usab kini nga siya nag-uban kanato nga nagtigom dinhi sa iyang ngalan ug pasalig nga siya mobalik gayod. Busa sa mga pamalandong kita sa kadako sa mga kaayuhan nga giandam ni Kristo alang kanato niining pakigambitay karon. Magampo kita nga ang Dios nga Amahan sumala sa kadako sa iyang himaya magalig-on unta kanato pinaagi sa iyang espiritu aron nga si Kristo magpuyo sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Sa ingon tungod kay nakagamot na ang atong gugma, makabaton kita sa gahom sa pagsabot uban sa tanang mga balaan unsa ang gilapdon o gitas-on o giladmon sa iyang gugma. Og sa pagsabot sa maong gugma nga dili matugkad sa tanang kahibalo aron mapuno kita sa tanang kahupnganan sa Dios. Magampo ta. O langitnong Amahan, nasayod ka sa mga tinaguan sa among kasing-kasing. Dili kami takos apan nagsalig kami sa imong grasya ug nagahatag kag gahom sa mga may kaluyahon. Dawat ang tanan nga ania dinhi karon. Dasiga kadtong nagadayeg kanimo ug kadtong nakapaminaw sa imong pulong. Panalangini kining mga simbolo sa imong lawas ug dugo, ang pan ug ang kupa aron magamit sa sagradong katuyuan. Sa among pagduol dinhi niining sagradong talad sa dumanan nga balaan. Ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo aron nga kahatagan niya kami og bag-ong panan-awon ug dugang panggahom ug gamiton kami alang sa mga dagkong katuyuan sa iyang gingharian. Amen. Mga igsoon, gibuhat nato kini pinasubay sa mga sugo sa atong Ginoong Hesukristo aron paghandom kaniya. Sa gabi sa pagbudhi kaniya, siya mikuha sa pan. Og human sa pagpasalamat, iya kining gipikas-pikas og iyang gihatag ngadto sa mga tinun-an sa pag-ingon. Mao kini ang akong lawas nga gibahin-bahin alang kaninyo. Kaon kamo niini sa akong handumanan. Tapos sa panihapon siya mikuha sa kupa ug sa samang paagi human sa pagpasalamat siya miingon. Mao kini ang bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo alang sa kapasayloan sa sala. Buhatan ninyo ang pag-inom niini sa akong handumanan. Nagapadayon sa pagtudlo ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi kang Pablo sa pag-ingon. Sa matag kaon ninyo niining pan ug inom niining kupa nga nagsimbolo sa lawas ug dugo sa Ginoo. Inyong gisangyaw nga ang Dios nagpakatao. Gitugyan ang iyang kinabuhi sa sakripisyo sa kamatayon didto sa cross. Gilubong, nabanhaw, ug misaad nga siya mubalik pag-usab. Mga igsoon, andam na ang talad alang sa pakigambitay. Lawas ni Kristo alang sa iyang handumanan. Dugo ni Kristo alang sa kapasayloan sa sala. Ato kining ambitan. Ato mga igsoon maglinyas to nga o mo exit diri sa kilid aron mahimong paspas ang atong pagpatigayon sa pakigambitay. We come as your people.
Magampo ta. Dako ang among kalipay sa pagpasalamat kanimo o Ginoo tungod sa imong pagkamaluluyon ug kaayo nga among nadawat pinaagi niining balaang pakikanbitay. Nagdaig kami kanimo tungod sa imong pasalig nga kami nga mga sakop sa iglesia ang lawas sa imong anak ug pinaagi sa paglaom mga manununod sa imong gingharian nga dayon. Busa hupnga kami sa imong grasya nga walay paghubas aron ang kinabuhi ni Hesus makita dinhi sa among kinabuhi ug ang imong gingharian mulambo pinaagi sa tanang maayong buhat nga imong giandam kanamo. Sa ngalan sa among Ginoo. Amen. Gihangyo ang tanan pagtindog sa atong closing hymn, Standing in the Promises. Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages, glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of Eternal and loving God, we give praise to your name. We glorify you and give thanks, dear God, for all the wonderful things that you have given to us, your beloved church here in Butuan. Continue, O Lord, to have mercy on us. Continue to send your Spirit down upon us so that our minds may expand and understand, so that our hearts may learn to love, and that we may hold each other's hands in worship and in service to you together rather than as different churches. We lift up to you, O Lord, our brothers and sisters who are sick and who have problems of health. We know that your power is such that nothing is impossible if you will it to be done. So Lord, we call upon you to help us receive the kind of health that we need so that we may continue to do your work. We lift up to you those who are aging and who cannot attend our services because of health
because of age. Help us, Lord, to be able to be part of this community, this transforming community that you love so much, so that we can proclaim your love in our lives and in all. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. God bless your morning.